Hello, te. Ay, video man ay. Artista sa ano, artista sa Dolomite. Yan, dinala ko. Ang ganda pala dito. Ang ganda dito sa Dolomite. Actually, it's my first time nakapunta to sa ano, sa Dolomite. Yan, binisita talaga ni Sir Ivan kasi gusto ko makita yung ano, yung kagandahan ng tanawin dito sa Dolomite. Tsaka kasama ko pala si ano, yung kapatid ko. Yan, my elder sister, my twins ko yan, di ba? Dito siya sa ano, sa Maynila naka-base. So before ako pupunta dun sa ano, before ko mag-flight bukas sa puntang Saudi, so binisita ko muna yung ano, yung sister ko. Mag-spend kami ng New Year kasamang sister kasi matagal na kami hindi nagkita. Mga ilang years? 9 years. Mga 9 years na nagkita din, no? Yeah. Talagang pinuntahan ko sa dito kasi matagal na kaming hindi nakita ni ate. The only sister. The only sister, the beautiful sister. Ano ba, twin ba? Magkamukha ba tayo, te? Yata, sila na mag-judge. Pati yung pagtawa pareho eh. Mukhang magkapatid yata eh. Oh. So, kumusta ang lahat? How is your afternoon dito sa Maynila? Afternoon dito. Sa mga ano, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, saan man sulok tayo ng ating mundo, nasa pabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Yan po importante. And don't forget to pray always, every day, okay? Yan laging advice sa Sir Ivan, kahit saan man tayo sa mundo, dapat mag-pray tayo. Yan. And also, ano bang wish natin? Kasi mamaya na yung, ano, mamaya na yung New Year. Ilang oras na lang ba yung New Year? 10 hours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hours. 9 hours na lang mag New Year. So ano ba yung ano, New Year's resolution natin? Putukan dapat mamaya. Dapat laging maganda. At active, syempre. At active. Ang New Year's resolution namin, sana peace on earth. Right. O, sa mga haters sa Ivan, dapat ngayong araw, peace muna tayo. Pero bukas, hindi ko sure. Bukas hindi sure. Well, of course, everyone is my friend. Pero yung mga ayaw sa akin, nasa sa inyo na yan. Oh, I love you all. I love you all pa rin. So, mamaya, pupunta kami na ate doon sa may Lunita. Rizal Park. Oh, hindi ko naabutan si PBBM kahapon. Kasi si PBBM nagpunta dito kahapon. Di ba nakita natin doon sa live ng PTV or RTBM. Nakita natin doon. Nag-alay ng bulaklak si PBBM sa hero natin. Yun. Yun, doon ang area ng Lunita. Oo nga, so kumusta ang lahat? Happy New Year sa ano, sa mga kababayan natin. Happy New Year. Prepare na ba ang lahat? Naka-spaghetti na. Naka-spaghetti na ba? Kanina nilutuan ko ni ate ng ano, ng spaghetti specialty niya. Tsaka saging. Oh, tsaka saging. Well, siya nga pala, may ba tayo? May good news naman kasi sa ano, sa Pilipinas, sa administration ni PBBM na pilit tinatago ng ibang mga news outlet, ng ibang mga vlogger. Bakit hindi nila binabalita yung tungkol po sa utang ng Pilipinas na 1.55 trillion pesos? That is as of October. Yes, that is as of October. Yan na po'y bayad. Nyo ba? 95% na po, 95% na binayaran na ng gobyerno natin, binayaran na ni PBBM. Pero hindi na yan binalita, di ba? That is good news. That is a Happy New Year nga pala sa lahat ng mga ano ng mga Pilipino, and that is a good gift from the government to us para sa Pilipinas na binayaran na 95% ang utang ng Pilipinas. So good job PBBM. Good job sa mga Marcos. At yan po ay mga Marcos. Di ba? Kumusta si PBBM, te? Nakakagandang presidente talaga. Never akong nag-regret na siya yung nagiging president ko. Ever. Never, ever. Like, proud. So proud. And we are very proud. Di ba? Ganon ang presidente natin. Napaka-humble lang. Silent.
very silent, Napaka-silent. Hindi mag-iingay. Napakabait. hindi maingay, napakabait, pero pilit na pinagbabagsak ng ibang tao dyan. Yes. Bakit? Alam na ho natin. Di ba? Abangan. Oh, 95% na nabayaran na ng utang natin sa Pilipinas. Sinong presidente ang nakagawa niyan? Di ba? Sino yung presidente na nakagawa niyan? Wali. Si PBBM lang. PBBM lang. Yan. So magbunyi ang mga Marcos supporter, Yayaman mga na yung Pilipinas very soon. oh yes, mga loyalista. Malapit na tayong walang utang. Tayo nang bibili ng ibang bansa, hindi na tayo mabibili. So that is good news sa lahat ng mga Pilipino, di ba? So anyways, mamaya pupunta kami doon sa may area sa Luneta. Okay? Sana nandun pa yung bulaklak na inalay ng President kahapon. Sana lang. Okay, so see you later. Ayan, so from the beautiful place of Dolomite, yan, dumiretso na kami ni ate dito dito kay Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Dr. Jose Rizal ang hero natin, ha. Hindi yung yung binaril lang doon sa airport, hero na. Yes, kahapon nagpunta dito si PBBM. Actually nakita natin sa RTBN, 'di ba, nag-live sila. Nagbigay po ng flowers dito sa PBBM, nag-alay kasi kahapon ay Rizal Day. So ngayon, sayang hindi ko naabutan eh. Sayang nga lang. So kung yung flight ko lang sana na change ko, kung i-change ko magmahal na. So anyways, happy ako na nakapunta ko dito sa kay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, ulit ko lang po, siya po yung hero natin, ang totoong hero. Hindi yung lagi sinasabi ng ibang tao na yung yung binaril doon sa may airport, siya daw yung hero. Actually, hindi ko talaga alam kung bakit naging hero yun, mga kababayan. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung bakit naging hero yun? Si Dr. Jose Rizal, alam talaga natin yung history kung bakit siya tinatawag nating hero. Malaki yung ambag niya sa Pilipinas. Malaki yung ginawa niya sa Pilipinas. At talagang siya po deserving na tatawagin ho nating hero. Ayan. So, kumusta ang lahat? Happy New Year again. Si Sir Ivan pa rin po nag-iingay dito sa ating channel. Binisita si Dr. Jose Rizal. Well, siya nga pala sa mga ating mga kaibigan dyan na laging sinasabing may problema daw si PBBM, ang Pangulo natin. Pero may problema ba talaga yung Pangulo natin? Isamantala yung Pangulo natin, ang daming nagawa sa Pilipinas, mga kababayan, di ba? Ay, nakakatawa naman eh. Ako yung nahihiya dito sa mga detractors, no? Lagi nang sinasabi na yung Pangulo natin ay walang ginawa, walang improvements na nangyari sa ekonomiya natin. Pero napag-alaman ho natin yung utang ng Pilipinas ay unti-unti na pong nababayaran. Yan, 5% na lang po. As of October, ayon sa data ng gobyerno natin, na 5% na lang po yung utang na hindi pa nabayaran ng Pilipinas. That is 1.48 trillion. As of October, 1.48 trillion pesos yung utang ng Pilipinas. No. Baliktad. 1.55 trillion pesos yung utang ng Pilipinas. At ngayon, 1.48 trillion pesos yung nabayaran. So, all in all, only 5% na lang po. Yan. So, 5% na lang po yung utang ng Pilipinas. And that is a good news. Ngayon, mga kababayan, may narinig ho akong balita. Kasi, yung ipinakalat nila na pulboronic video daw ni PBBM. I think nakita niyo na po sa ibang mga vloggers na kung saan nilagyan pa nga nila ng puti dito, mga kababayan. Nilagyan ng puti dito si PBBM, pati si Efelisa, nilagyan rin po nila ng puti dito sa may gilagid. I think kilala niyo po yung vloggers na yon. Pero actually, yung pinapakalat nila na pulboronic video, wala naman eh, fake news naman yun eh. Nagbabase lang ho sila doon sa video kung saan nangyari yung campaign season o yung campaign time ni PBBM at kasama niya si BP Sara. Doon sila nakabase sa video na kung saan lango daw si PBBM. 'Di ba? Saka napag-usapan na natin 'yan last vlog natin. Well, siya nga pala, pasensya ho, hindi ko na
Hindi ko ma-shout out ngayon yung mga early birds natin kasi hindi ko nakita eh. Unexpected, actually, unexpected yung pagpunta ko namin dito kasama yung sister ko, si Sister Ate Doris. Pinuntahan ko talaga siya dito Makabayan. Siya nga, ngayon ko lang alam na malapit pala dito siya nag-stay. Kung saan sa kanyang stayhan, malapit dito yung Dolomite, pagbaba lang Dolomite na, sa Punta Skillet, Lunita Park na, at sa nandiyan din po yung Ocean Park. Ocean Park ba ang tawag nun? So anyways, kumusta ang lahat? I hope you're doing well today. Ready na ba ang lahat para sa lubungin ng ating New Year? Ready na ba ang lahat? Ayan. So, di ba ang ganda ng view, no? Ang daming tao dito. Mga nagpapa-pictures. Yan, ang daming tao pala dito. Yan. So, si PBM, nandito sila kahapon, mga kababayan. Yan. Okay, sana po. Yan, papapictures tayo. Yan. Doon yung flag. Yung malaki na flag. Yung hinugot nila kahapon. Ang bigat pala niya, no? Nakita ko nga kahapon si PBM, medyo nahirapan sila na bunutin yung flag. Mabigat para yan eh. Yan. So shout out nga pala sa lahat sa lagi pong tumatangkilik sa ating channel. Yung mga nagtatrust sa ating channel, thank you so much. It's an honor, really an honor na nagustuhan ninyo ang ating pinag-iingay dito, ang ating ipinaglalaban. Labanan natin yung mga detractors, yung mga mapanirang tao, mga kababayan. Kasi kapag hayaan natin yung mga naninira sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBM, kapag hayaan natin yan, at saka hindi natin sasagutin yung mga iba dyan, yan, parang magiging totoo kasi yan. Diba? Parang magiging totoo ng ibang tao na hindi nila alam na yung inilabas po ng mga balita ng ibang mga vlogger, mga fake news naman yan. Wala naman silang mga basihan dyan. Diba? So kapag hayaan natin yan, magiging totoo niyan. So kami pong mga pro-government vloggers, naniniwala po sa ginagawa ng ating Pangulo, sa mga mandato ng Pangulo, sa mga upcoming pa na plano ng Pangulo. Dapat natin siyang protektahan. Kasi alam ho natin sa sarili natin bilang isang supporter, naniniwala tayo sa mga Marcos, sa mga Duterte. Bilang isang supporter, so dapat natin silang protektahan, mga kababayan, di ba? Dapat hindi natin pag-awayin. Hindi dapat natin pag-awayin yung mga Duterte at saka yung mga Marcos. Kasi for me, mga kababayan, totoo lang, buhay pa po yung unity team. Huwag kayong maniniwala doon sa mga taong lagi nagsasabi na yung unity team daw ay wala na. Gawa-gawa nila, mga kababayan. Gawa-gawa lang nila ho yan. Bakit? Kasi sila ay sinusulan sila ng ibang tao na kung saan gusto nilang pag-awayin o gusto nilang paghiwalayin yung unity team, yung Marcos at saka yung Duterte. Bakit? Kasi kapag magkahiwalay sila lahat, lalakas po yung grupo ng kabilang kubol. Kapag hayaan natin yan, makakauwi na naman po. Makakaupo na naman po itong mga walang kwentang mga mambabatas, mga walang kwentang mga politiko na lagi lang sabi lang magnanakaw din mga Marcos, pero ang totoo niyan, sila yung magnanakaw, mga kababayan. Yung mga ayaw umunlad ang Pilipinas, di ba? So dapat protektahan ho natin yung Marcos at saka yung Duterte. At saka sa darating po, actually malapit na po yung 12 midnight. It's already 5 PM right now. Nandito, so ilang oras na lang mag New Year na. So sa hopefully on the next year, at saka wish ko sa year 2024, sa darating na 2024, peace on earth. Yala po, peace on earth, at saka magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng tahimik, at saka iwas tayo sa kaguluhan. Yun lang po ang importante, okay? So at the same time, enjoy muna natin yung view dito, mga kababayan. Ang daming tao, no? Enjoy dito, ang daming tao eh. Sana hindi uulan. Di ba? Okay, so thank you so much nga pala sa lahat. Again, so advance Happy New Year sa lahat, okay? At saka bukas yung flight ni Sir Ivan papunta doon sa Saudi Arabia.
wag ko lang sabihin kung anong oras, baka may ano baka okay. Saka susundan tayo baka susundan tayo. Alam nyo naman po, yung mga haters natin, nagbabantay lang sila, nagmamasido yan. So ay ko lang sabihin kung anong oras tayo mag-flight, pero bukas yung flight papunta ng Saudi Arabia ni Sir Ivan. So, sige lang, but in the next vlog natin, mama-shoutout na natin. So anyways, thank you so much. Thank you so much sa lahat ng mga tumatangkilig sa ating channel, laging nag-aabang sa ating channel, at saka lagi pong hindi nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much, and Happy New Year ho sa lahat. So anyways, see you again on my next vlog, and ingat lagi tayo always. So healthy, be healthy, because health is wealth. Diba, Tay? Happy New Year, Tay! Oh, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year sa National Hero. Of course, Sa likod ating natin. yan. Sa likod mo. Dito, sa ating national hero. Yan nga, sabi ko kanina, yung hero natin, yan ang totoong hero. Hindi yung hero na basta binaril na lang. hindi yung napahiro-hero lang, ginawang hero lang ng babae doon. 'Di ba? Anyways, happy New Year sa lahat, and thank you so much. See you in 2024.